Isang araw, nag-decide si John Michael na i-renovate ang kusina ng pamilya na nasira noong wala ang kanyang ina. Simple lang ang plano, i-update ang espasyo para maging maganda at maligaya ang pagdating ni Evelyn sakaling ito ay bumalik mula sa Singapore. May napansin agad ang mga construction worker na inupahan para ayusin ang mga problema sa kusina. Ang sahig ng kusina ay nagpakita ng mga palatanda ng paulit-ulit na pag-aayos. May mga nakikitang mga bitak na nagmumungkahi ng mga isyu sa structure sa ilalim. Nang magsimula silang maghukay upang maayos ang inaakala nilang mga problema sa septic tank, isang di magandang amoy ang nagsimulang lumabas mula sa ibaba ng pundasyon. Sa una ay nauugnay sa mga isyu sa dumi. Ang amoy ay tumindi habang nagpapatuloy ang paghuhukay. Ang pagkatuklas ng pasaporte at mga dokumento ni Evelyn na nakabaon sa mga labi ng konstruksyon ay minarkahan ng sandali na ang hinala ay nagbago sa katiyakan. Nasira ang mundo ni John Michael nang mapagtantugya ang mga implikasyon. Kung ang pasaporte ng kanyang ina ay inilibing sa ilalim ng sahig ng kanilang kusina, ibig sabihin ay hindi siya umalis ng Pilipinas. Lahat ng sinabi sa kanila ni Joanna sa loob ng 4 na taon ay isang detalyadong kasinungalingan. Sa pangunguna ng police captain at ng kanyang team mula sa Dasmariñas City Police Station, na-secure ng mga investigador ang eksena at sinimulan ang isang methodiko excavation sa lugar sa paligid ng septic tank. Lumakas ang amoy na napansin ng mga construction worker nang masira nila ang mga layer ng konkreto at papalapit sa septic tank. Kung anong nakita nila sa loob ng septic tank ay mumultuhin ng lahat ng naroon. Ang katawan ni Evelyn na lubhang pagkabulok pagkaraan ng 4 na taon ay nabaluktot sa posisyong ito sa loob ng masikip na espasyo. Ang katawan ay sa sobrang pagkabulok ay ang paunang pagkakakilanlan ay ginawa sa mga rekord ng ngipin at mga personal na bagay na natagpuan sa katawan. Ang kasunod na pagsusuri sa DNA ay magpapatunay kung ano ang ikinatatakot ng lahat. Ito ay si Maria Evelyn Zayos, ang mapagmahal na ina na akala ng lahat ay malayang naninirahan sa Singapore. Sa kabila ng pagkabulok, maaring matukoy ng mga pathologist ang maraming injury ng ulo na pare-pareho sa mga hampas ng martilyo, mga saksak sa leeg at dibdib at mga pinsalang nagpinta ng larawan ng isang babaeng desperado